Brothers on the Wheels, welcome sa ating lifestyle vlog dito sa FKM Cruiser 500. So ito po yung ating first episode. Syempre bago natin ito i-long ride, i-performance ride or performance review, dapat gamay natin yung motorsiklo. Kaya ang ating unang episode, papakita ko sa inyo kung paano magmaneho ng isang 500cc lalong-lalo na pagkabaguhan. Ako mga brothers, first time ko rin mag-lifestyle vlog ng isang 500cc kaya naman ginagamay ko pa yung motorsiklo. At nanood nga ako sa YouTube para makakuha ng mga tips and technique kung paano ba magmaneho ng ganitong klaseng motorsiklo. So mga brothers, sama na kayo. Let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go, sa go! Okay mga brothers, syempre sa mga katulad kong baguhan, nasasakay o ngayon pa lang magmamaneho ng 500cc na cruiser bike, advice ko na po may kabigatan na yung ganitong motorsiklo. Mostly mga 180 to 200 kg ang kanyang bigat. Etong Cruiser 500 mga brothers, meron itong total weight na 193 kg. It means mga brad, kasama na po yung full tank ng tangke and also yung kanyang engine oil. So talagang maninibago kayo dito, especially pag itatayo nyo na to pag sa kanyang pagka side stand. So meron ako nakuha technique, iliko nyo lang po yung gulong pakanan. Ayan po, para pagka sumakay kayo, hindi siya ganon kaibigat pagka tinatayo nyo na siya. Kasi pagka ganito, nakaganyan yung motor, nakakabig pa kaliwa yung manibela niya. Pag tinayo nyo yan mga brothers, sobrang bigat. No? Kasi nandito lahat yung kanyang parang weight. No? So pagka nandito sa kanan, especially mga matataas na motor, mas madali nyo lang siyang maitatayo. Alright? And also, bigay ko na rin sa inyo yung mga tips. Pagka sakali, itulak nyo yung mga motorsiklo nyo. Yan, ganyan. Medyo layo kayo ng konti. Ayan, itulak nyo siya. Naka-clutch eh. Yan. Para po napapractice kayo sa bigat ng motorsiklo. Especially kung magpapark kayo sa mga makikipot, sa garahe nyo, di ba? No, at least may idea na kayo kung anong klaseng bigat o anong gaano kabigat yung motorsiklo nyo. No? Hindi na kayo mabibigla. Alright? Pangatlong tips mga brothers, ito para lang naman sa akin ito. Siguro maganda rin magkaroon kayo ng leg workout. Yung mga basic lang naman katulad ng mga squat, no? Yung tatayo ka ng pagganito para may konting suporta sa ating mga hita. Para hindi naman kayo mahihirapan pagka ginagamit nyo na yung mga ganitong klaseng motorsiklo. So ngayon mga brothers, sakyan na natin siya. So ayan, kabig natin yung manibela. Mas madali siyang itayo kumpara pagka nakadiretso yung manibela niya o nakabaling dito sa kaliwa. Alright, so bike fitting muna tayo. No? So may taas ito na 690mm mga brothers pagdating sa kanyang seat height. And then meron siyang ground clearance na 160mm above minimum naman. Sabi ko nga yung curved weight niya o yung total weight niya is 193 kg. No? So for the reference mga brothers, 5'4" lang po ang taas ko. Naka-boots tayo ngayon, no? At sa reach naman, meron lang akong around 20 inches na reach pagdating sa braso. So ganito po yung itsura. Ayan, no? So pag nakahinto itong motor na ito, mararamdaman nyo talaga na may kabigatan siya. Pero pagka naka-diretso naman siya, hindi naman siya ganun sobrang bigat. Huwag nyo lang talaga ibabaling. Ayan na, makikita nyo, maano nyo na talaga yung bigat. At napansin ko rin during ng pagpa-practice ko sa motor na ito, ang pinakasikreto talaga, wag nyo siyang pababagalin. No? Kasi pag bumagal na yung mga ganitong motor, talagang matutumba o ma-out of balance ka na. Kailangan, pagka minamaneho mo na siya na slow speed, maintain mo talaga yung speed niya. And also, huwag kayo magpepreno sa unahan pag nakaliko yung inyong motorsiklo, sigurado po matutumba kayo, no? So magpipreno lang po kayo diyan pagka diretso yung inyong gulong. Siguro pwede naman alalayan nyo lang mga brothers, wag nyo po siyang ipo-full stop talaga. May tendency po matutumba kayo at magaya kayo sa akin based in my experience. So ngayon naman mga brothers, iikot tayo dito na parang number 8 ang ating gagawing ikot para mas lalo pa tayo mahasa at syempre makita nyo na rin po at magkaroon kayo ng idea. So mga brothers, naglagay tayo dito ng dalawang rock o bato.
So ito yung isa at ito yung isa. So dito tayo iikot hanggang masanay at ma-practice tayo na maninuhin itong si Coolser, especially sa slow speed na takbuhan. Okay, and then mamaya pakita naman natin yung Victorino rin para rin may idea kayo, kasi nasa 150cc itong Victorino pagdating sa kanyang bigat. Siyempre sa umpisa mga brothers, dahil baguhan na tayo o kayo, wag nyo munang ilatag nyo muna yung paa nyo. Yan, alalay nyo muna yung paa hanggang sinasanay nyo na yung inyong reflex, no? Ayan, siyempre hindi naman kayo kagad makakaliko ng maliit dito eh. Ayan. So pagka ganito, masasanay din yung inyong rev matching dito, no? Pagdating sa clutch at saka sa gasolina mga brothers. So parang number 8 ang ginagawa natin ditong ikot mga brad. Ayan. So pagka okay na, pwede nyo nang iangat yung paa nyo. Ayan, medyo lalaruin nyo yung clutch at saka yung gasolina. Lagyan nyo ng konting gasolina. Ayan, medyo malaki tayo lumiko pa so kailangan natin ng konting practice pa. Ayan, so medyo ililin nyo konti yung motor. Ayan, tulad ng ginagawa ko mga brothers, hindi ako sumusunod sa motor, naka-against ako sa kanya pag lumiliko. Ayan. Kasi sa mga sports bike talagang nakalikong-liko, pero dito hindi, iba, no? Ayan, so ganito para mapapractice nyo siya hanggang sa magamay nyo na. Ayan, pwede rin kayo lumiko-likong ganon. Ayan, bitawin natin yung konting clutch. Lumalaki yung liko natin, balik tayo kabilang side naman. Para nakakapag-switch kayo. Ayan, maganda kasi meron kang bato, ayan ang titignan mo. Tsaka pag lumiliko ka mga brad, huwag mong titignan yung gulong ng motor, titignan mo yung nililikuan mo. Katulad ko ngayon, alright, tinitignan ko yung ginagawa kong ikot. Ayan, yan yung mga nakuha kong tips. Ayan, medyo nawawa, hindi ko pa nga masyadong kamay itong big Coolser ayan, pero at least natututunan natin konti. Ayan, alalay lang sa clutch, konting rev matching hanggang sa masanay na tayo. Ayan, di ba? Slow speed. Mahina ako kung maglumiko sa kanan kaya ito yung kailangan natin practicing sa kanya. Di ba? Yan, medyo nakakailo pero enjoy. Tignan nyo lang yung bato. Ayan. Tapos tignan nyo yung ginagawa nyo liko. Huwag nyo titignan yung motorsiklo nyo, yung unang gulong. Mga brad, tignan nyo yung ginagawa nyo liko. Ayan. Kasi kung saan pumupunta yung tingin nyo o yung baling ng ulo nyo, doon pupunta yung susunod yung motor doon. Ayan. So nakaalalay tayo sa clutch at tumatakbo tayo ng 10 kilometers per hour. Kasi pag 10 kilometers pababa, may tendency na kayo rito ma-out of balance kasi mabigat siya So huwag nyo siyang pabababain ng 10 kilometers per hour. Dapat mga nasa 15. Alright. Ayan, medyo okay na. Medyo nagagamay-gamay na natin. Hindi na nakababa yung ating paa. Hindi kagaya katulad kanina. Okay. Pwede na to, not bad for beginners na katulad natin mga brothers. Alright. Tapos preno. Pag-preno, diretso yung gulong, wag nakaliko para hindi tayo ma-out of balance. Alright. Ngayon naman mga brothers, subukan naman natin itong FKM Victorino 250i na merong bigat na 150 kg pagdating sa kanyang curved weight. Okay, at ito naka full tank din ito ngayon mga brothers para talagang daman-dama natin yung bigat. Syempre mas iba na rin ang ang performance nito pagdating sa likuan dahil mataas yung kanyang seat height, no? At ito medyo gamay na natin, pero hindi ko pa ito nagaganito. Ayan, mas mabigat, mas paano nga rin yung clutch niya. Mas matigas nga lang yung clutch nito kumpara sa Coolser 500 mga brothers, pero manageable naman. Sanay na tayo magmaneho. Ano,
Bali lang sa clutch kasi pag wala siyang clutch, kung makakadyot, pwede kang tumumba mga brad. Kaya sanayan lang din eh. Napapalit ko na yung liko niya. Hanggang dito na lang tayo sa guhit mga brothers. Ayan oh. Talagang ano eh mga brad, pagka kung ano yung motor mo, kailangan magamay mo siya. Siguro hindi naman masama siguro kung once a day mag-practice mo siya ng mga around 30 minutes. O di ba? Para magamay mo yung kanyang para magamay mo yung kanyang bigat, lalong-lalo na sa slow speed, di ka mahirapan. Kasi pag ang mga brothers sa motor naman tumatakbo na mabilis, wala nang bigat yan. Kaya sa pagpa-practice, ganito talaga. Alright. At ngayon mga brothers, nakapag-practice ride na nga tayo rito para sa Coolser 500 ng FKM and also dito sa Victorino 250. I hope mga brothers na bigyan ko kayo ng tips at sana sabay-sabay tayong magamay ang ating mga motorsiklo, especially sa mga baguhan na katulad ko na susubok pa lang ng isang 400 to 500cc na motorsiklo. At syempre pa mga brothers, kung interested po kayo sa Coolser 500 ng FKM, meron po itong presyo na 238,000 pesos. At para naman dito sa Victorino 250i ng FKM, meron po itong cash price na 158,000 pesos. Syempre pa, available ito sa cash, financing, and also credit card. Kaya mag-PM lang po kayo sa ating Facebook page para ma-assist kayo agad. Once again, ako po si Sorg Moto. Magkita-kits po tayo sa another episode para po dito sa Coolser 500. Every take, gonna take it. Okay.